Tayo po'y pinalad na makakausap ang mismong direktor ng PBOX sa katauhan po ni Director Teresito Bacolcol. Director Bacolcol, good morning po. Johnny Bañez, True Nasino, live na po tayo sa DWIZ, Hello Channel 23. Director. Morning po, Director. Yes po, good morning din po sa inyong dalawa. Alright, ano pong update sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, Director? So sa ngayon patuloy pa rin ang effusive activity tulad ng lava flow, rock falls at paminsan-minsan collapse generated na PDC or yung pyroclastic density current. So sa nakalipas na 24 hours, nakapagtala tayo ng 14 volcanic earthquakes, nakapagtala din tayo ng 336 rock falls at 3 pyroclastic density current. Hindi yung PDC natin nasa 1.5 kilometers lamang. Hindi ito katulad ng Sabado na umabot ng 5 kilometers. So yung PDC, every now and then meron talagang PDC since January 6. And nasa alert level 3 pa rin yung yung Mayon volcano. Hindi po ba makatwirang itaas na ang level nito, Director Bacolcol, sa nangyayari sa pag-alboroto? For now, hindi pa naman kasi yung nangyari nung Sabado, nag-collapse lamang yung lava flows natin. Expected yan kasi nag-accumulate doon sa upper slope and naging unstable kaya nag-collapse as uson or yung PDC. So hindi talaga nagbabago yung overall condition ng vulkan, consistent pa rin sa alert level 3. It's just that nag-collapse yung nasa taas. Magtatagal pa po ba ang epekto nito, lalo na sa paligid ng bulkan, Director? Magtatagal pa ito. We expect this to last for several months more. Ang nangyari kasi, this follows the 2023 template, yung eruption. Effusive eruption din yun, similar to what we're seeing now. And 6 months bago natin na ibaba from alert level 3 to alert level 2 yung... Alright. Apo. Director, linawin lamang po natin kung ito po ay magtatagal pa ng ilang buwan, sa makatuwid ang ipinupunto po ninyo, ito pong pagbubuga ng abo ay aabutin din po ng ilang buwan. Tama po ba? Yes, ngayon wala ng abo, but every now and then pwede pa rin magkaroon ng pag-abo kapag karoon ng malaking PDC, pwedeng mangyari ulit yung abo, yung ashfall na nangyari noong Sabado. What about lava flow? Yung lava flow, again, ongoing pa rin yung lava flow natin ngayon. Ang pinakamahaba is nasa 3.8 kilometers. Abot ba yung hanggang sa mismong paanan, Director? Well, sana hindi na. Hindi na niya ma-breach yung 6-kilometer permanent danger zone. Okay. Noong 2023, hindi rin naman umabot doon sa 6 kilometers. So, pinag-aaralan nyo pa rin po. Sino po ba magde-decide kung i-extend sa 7 kilometers yung 6-kilometer danger zone? Kayo po ba o ang local government? Kami yung magde-decide, magre-recommend, but it's really up to the LGU to sila yung put into action yung recommendation natin. So, malinaw. Okay. Right. Ilang kilometro po ang i-extend, Director? Kung patuloy na magkakaroon ng PDC, we may extend yung danger zone up to 7 kilometers doon sa southwest at saka sa western side. Alright. Okay. Pero kasi ang concern kasi ng mga kababayan natin, mga Bicolano dyan, yung abo, kasi kung tatagal nga ng 6 months, 2 pulgada rin naitala nung nakaraang araw. di ba, ang kapal na nun. Opo. Director, so anong mai-recommend ho ninyo? Kasi kung ganyan ho, alam naman, kung titiisin na lang na ho nila, lagi ho sila nasa evacuation center sa loob pa ng ilang buwan. Paano ho ano ho mai-recommenda ho ninyo? Kung abo yung pag-uusapan natin, again, Apo. sabihin ko lang, wala na yung ashfall. Okay. Karoon lang ashfall yung Sabado, pero nandoon pa rin yung ash doon sa mga lugar-lugar. At kapag umulan, pwede namang ma-wash out yan. Kung may mga makakapal na abo, then pwede mo lang panambak. Mapapakinabangan. That's right. Right. Yung naitalang binabanggit kanina sa ilang items na 2 pulgada, pwedeng madagdagan pa yon, Director Bacolcol? Pwedeng madagdagan kung may ashfall. Again, right now wala pong ash na. Nangyari lang yan nung nagkaroon na ng PDC kasi habang gumugulong yung mga bato natin, yung lighter materials umangat. So nagkakaroon tayo ng
column, yung tinatawag nating Phoenix column, Aha. yun yung umangat pataas kasi gumugulong na yung mga bato natin. Tapos yung mga fine-grained materials umangat kasi mainit pa sila. Pero unless na mangyari ulit yun na ganun kalaki, uh, we would expect the same ashfall na mangyari ulit kapag Okay. may malaki naman na tayong PDC. Alright. Pero ito nangyari nitong weekend, major ba yan o minor eruption? Again, ulitin ko lang, wala pong eruption, yung explosive eruption na nangyari nung Okay. Sabado. Pagbubuga So ang nangyari, ng abo. yes, that's right. Continuous kasi yung eruption natin, yung effusive eruption since January 6. And so ang nangyari, naglalabas ng lava yung vulkan slowly doon sa dalisdis niya and nag-accumulate yung lava sa taas and naging unstable kaya bumagsak. Possible ba, Director, may mas malaking volume pa ng abo ang ibubuga nitong bulkan? May ganung possibility ba? Well, pwede kapag magkakaroon ng explosive eruption ang Mayon volcano. For right now, effusive muna yung pinapakita niya. Right? Ito po bang nangyaring aktibidad na to sa Mayon? Naapektuhan po ba yung napakaganda niyang perfect cone niya, Director? Hindi po kasi ang Mayon kasi ano yan, it's a stratovolcano and meaning it's built by repeated eruptions over thousands of years. So most eruptions, particularly yung nangyari ngayon, which is effusive eruption, this is a slow lava release. And nag-a-add ito ng material doon sa dalisdis ng vulkan rather than tear it down. So ang nangyari dito is just temporary reshaping. Meron tayong lava flows, rock falls that can scar parts of the upper slopes. Pero yung but these changes are localized and superficial. So over time, yung lava and ash deposits, i-rebuild niya yung dalisdis ng vulkan and i-smooth out niya yung cone. Ulit sa pagiging perfect cone. That's right. Opo. Kumbaga sa sinaing, sumubo lang ba ito, Director Balakot? Tama ba? So, yes, that's right. This is exactly why Mayon keeps its iconic cemetery. Okay. Meron ho ba tayong mga naitala po ng mga volcanic earthquakes? Yes, for the past 24 hours nakapagtala tayo ng 14 volcanic earthquakes. Pero yun ho ba ay ano lang, mahihina lang ho ba? Yes, ang makakaramdam diyan yung mga ano lang, yung mga yung mga instrumento lang natin. Okay. Mahina lang Alright. pala. Alright. Director, bukod po sa Mayon, kailan ba yun? Kahapon ba? Nung linggo, nagbuga po ang ng usok. Nagbuga rin ng usok itong Taal Volcano dyan sa Batangas. Kumusta naman? Nagparamdam itong Taal. Nainggit. Sana all daw. Antindi naman nito, pati man si Taal Volcano. Ano pong update kay Taal? Ang Taal Volcano for the past 24 hours, meron tayong 11 volcanic earthquakes and wala po tayo since May 1, wala po tayong minor phreatic or even phreatomagmatic eruption. So yung last measurement natin ng sulfur dioxide ay nasa 590 tons per day. And right now, nasa alert level 1 pa rin yung Taal Volcano. What about ang Bulusan, Director Bacolcol? Ang Bulusan naman, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 12 volcanic earthquakes and yung sulfur dioxide dyan, mababa, nasa 79 tons per day lamang. Nasa alert level 1 pa rin yung Bulusan Volcano. How about naman po yung Canlaon, Director? Ito yung Canlaon, ito yung medyo maligalig ngayon. For the past 24 hours, we recorded 22 volcanic earthquakes and kahapon nasa 2,975 tons per day yung sulfur dioxide. And kahapon din, meron tayong 5 ash emission events. Ang pinakamataas ay 500 meters. Right now, nasa alert level 2 pa rin yung Canlaon Volcano. Mayon pa rin talaga. Mayon pa rin ang alert level 3. concern talaga itong Mayon. Di ho ba? That's right. Mas mataas yung alert level yan. Nasa alert level 3. Opo. Director, bukod ho sa mga bulkan na binabanggit ho natin, kahapon po ay may malakas po na lindol sa may Eastern Samar. Tama 6 point something. Magnitude 6. Ano ho ba ang dahilan ng lindol po na yan? Yan po ba ano bang fault line ng nandyan ho?
Ang gumalaw kahapon is the Philippine Trench. Ito yung mahabang trench from Bicol all the way to Mindanao. So ito rin yung trench na nag-move last year sa Davao area. So natin in one day, meron tayong malalakas na lindol sa Davao area. This is the same trench that generated the magnitude 6.0 earthquake yesterday. And so far, meron tayong mga aftershocks. Nakapag-record tayo ng 30 aftershocks. And yung pinakamataas na aftershock is 3.2. Ay, aftershock pala. Ang haba pala niyan, ano? From, tama, no? Davao, tapos sa Eastern Samar. Davao up to Bicol yan. Up to Bicol. Wow! That's right. Anong kahaba? So, major trench yan. Yes, pala niya. sa major trends. And yan din yung reason kung bakit may volcanism tayo on the eastern coast of the Philippines. Yung ngayon, ang ano niya, that's ang nag-supply ng materials niya would come from the Philippine Trench. Kaugnayan. That's right. About yung the big one, Director. Well, the big one, it's we're ripe for the big one kasi the last time it moved was 1658 and yung recurrence interval base sa pag-aral natin is between 400 to 600 years. Now, if we consider the lower limit which is 400 years kasi it's a range, 1658 plus 400, that would be 2058. So the closer we get to 2058, tumataas yung probability na magre-recur. But of course, it doesn't mean na by 2058 mangyari yan. It could be later or it could be earlier or it could even happen doon sa upper limit natin which is 600 years and that would be 200 years from now. But of course, we have to assume na it may happen on the upper Anytime. lower limit anytime kasi naman. otherwise sasabihin Naman. 200 years pa pala hindi na tayo mag-prepare kung nangyari nga doon sa lower limit. What about yung yung naramdamang 7 point something, hindi pa ba considered yun? Saan sa Nakaraan, saan nga ba yun? Yung 7 something? Sa Cebu ba yun? Cebu? O yung pinakamalakas? 6.9 yung sa Cebu. 6.9. 6.9, Alright. opo. That's right. Right. Bogo Bay Fault ang nag-produce, ang nag-generate ng lindol na yon. Alright. Ako, Director, baka meron ho kayo mga karagdagang panawagan sa ating po mga kababayan. Payo po sa mga kababayan natin, mga Oragon dyan sa Bicol, lalo yung mga apektado po ng pag-alboroto ng Mayon. Okay, so paalala natin sa ating kababayan living around Mayon Volcano, manatiling kalmado but they have to stay vigilant. Nasa alert level 3 pa rin ang Mayon Volcano at maaari pa rin magkaroon ng ashfall, rockfalls, lava effusion at pyroclastic density current. So huwag pumasok sa loob ng 6 km permanent danger zone kasi baka pwedeng maulit yung nangyari nung Sabado. Hindi natin alam kung kailan maging unstable yung mga bato sa taas at babagsak. So para naman sa LGU, ipagpapatuloy yung pagpapatupad nila ng safety restrictions at maging handa din sila kung sakaling kailangan natin ng evacuate beyond the 6 km permanent danger zone in the event na itataas natin yung alert level from 3 to 4. Alright. Director, maraming salamat sa pagkakataon. Good luck po at from time to time, maabalahin po namin kayo. Pero dapat good news na. Every time na tinatawagan niyo ako, bad news eh. There's no reason for me to call kapag good news. Alright. Thank you, sir. Salamat Ingat, po. Director. Sige, Ingat. sige, God sige. bless po. God bless. Okay. Alright.